The Golden Boy Real Guide to Treasures. Ang ating episode ngayon mga katiyats ay tungkol sa iba pang klaseng pagkasulat. Aside from kanji, merong hiragana at katakana na writings ng mga Hapon na ginawa nila at ginagamit nila na marker for treasures noong World War II. Bago natin yan tatalakayin, shoutout muna ako sa lahat ng ating mga katiyats all over the Philippines, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao at sa ating mga katiyats in abroad. Hindi ko nababasahin ang mga pangalan para hindi nahaba ang ating video. Okay mga katiyats, ang ating episode ngayon ay ang tungkol sa ibang klaseng pagkasulat ng simbolo ng mga treasures or mga alpabeto ng treasures sa paraan ng mga Hapon sa pagsulat. Okay, sa hindi nakakaalam, hindi lang kanji ang itong official alphabet ng mga Hapon, kundi meron ding hiragana at katakana. Okay, ano ba ang pagkakaiba ng mga ito? Malaki ang pagkakaiba. Kaya pag hindi tayo marunong kumilatis kung hiragana o katakana, ay maligaw tayo sa mga treasure markers. So example dito sa hiragana at katakana, ito halos kunting panahon lang ang pag-transform ng mga ito. Ang katakana, ito'y nauna kaysa hiragana. Sa kanilang panahon or period, ang kanji ay dumating, ginamit niyan sa Japan noong 5th century AD. So bago pa lamang, galing sa China yan, AD, kasi ang mga Hapon naman ay talagang Chinese in origin yan at lumipat lang yan sa Japan na isla. Kaya para sarili na yung kanilang bansa ay binago nilang writings na kanji, which is yan talaga ay Chinese writings. Binago yan into hiragana. Ang hiragana ay nasa ano na ito, 10th century AD binago, while ang katakana ay 9th century AD. So mas nauna ang katakana. Ngayon itong hiragana ay very cursive. Ibig sabihin ng cursive ay kulot na kulot yung kanyang mga litra, katulad ng ganito na letters, yan kulot. Pero yung katakana ay simple lamang, kaniyang litra katulad nito. Yan, katakana yan. Pero mukhang simple lang. Kapag bulaklakin na pagkasulat, yan ay hiragana. Okay, at ang mga yan ay nakikita natin yan sa mga bato na nakatatak, pero hindi natin alam ang mga kahulugan. Kasi ang ating iniisip ay mga kanji letters. Okay, ang kanji ay halos kapareho lang talaga yan ng Chinese form of writings. Kaya kahit Chinese na matanda ay makakabasa ng kanji. Okay, kaya kung makikita kayo ng kanji letters, tawag lang kayo ng matandang Chinese, marunong magbasa yan ng kanji. Okay, so umpisahan natin. Alam niyo bang sekreto ni Prince Takeda, mga katiyats? Si Prince Takeda ay kumukuha ng code sa word na sakura. Ano ba yung sakura na yan? Ang sakura ay national tree ng Japan. Yung kahoy na may iba't ibang kulay ang dahon, depende sa seasons. Kapag winter, nag-iba ang kulay. Kapag summer, nag-iba. Autumn at fall, nag-iiba siya. So ito yung kanji ng kanji character for sakura. So dalawa lang siya na character, yung parang cross at yung nakaganito, yan mayroong tatlong ano sa itaas, maiksi na guhit, yan ay sakura. Ang lahat ng litra ng sakura, kaya sinama ko ito, ay ginagamit ni Prince Takeda na marker for treasures. Okay, kaya
Umpisa natin. So yan ang kanji for sakura. Ngayon ang hiragana ng sakura ay ganito. Kapag nakakita kayo ng ganito na marka sa bato, ibig sabihin yan ay treasures. Okay yan. Yung baliktad yan na 5. Arrowhead, marami ito. Okay. Meron ding number 5 na nagaganito. Yan. So yan ay sakura. Sakura yan. Pero yan ay hiragana. Ngayon punta tayo sa katakana. Paano ba sinulat ang katakana ng sakura? Okay, napakasimple lang. Ang pagkasulat sa katakana ay simplified simplified na mga letra. So ganyan lang. Yan ay sa, and then ku, and then ra. Yan, sakura. Tingnan nyo, napakasimple lang. Katakana itong huli. Okay, ngayon, ang another word for treasures na ginagamit na kanji symbol is takara. Paano ba yan sinulat ang takara? Okay. So, ang takara ay parang litrang T na malaki. And then, meron siyang laman na letter E. Then, may ganyan sa ibabaw. Yan ay takara. Ngayon, paano isusulat sa alpabeto ng hiragana ang takara? Okay, hiragana tayo. Ang hiragana nito ay parang cross. Nakatagilid kunti yan. And then, nagaganyan na pagkatagilid. And then, parang litrang C na putol. So yan ay ta. And then ang ka, yung ka na vowel ay ganito. So ta, ka. And then ang ra, kung nakita nyo sa sakura ay number 5. So number 5 pa rin sa takara. Putol lang yung nagaganyan. So yan ay takara for hiragana. Ngayon ang katakana niyan, ang pangalawang paraan ng pagsulat ng mga Hapon ay katakana. So simple lang. Parang number 7 lang siya. Yan. Yan, nakikita ko to sa mga mapa, itong ganitong pagkasulat. So kapag nakita nyo yan, treasure yan. Kasi lahat ng letra sa sakura na word ay ginagamit yan na treasure symbol ni Prince Takeda. Okay, at mahalata nyo na kay Prince Takeda kasi gumagamit siya ng mga sakura letters. Ayon sa mga kwento ng kasama ni Prince Takeda ng mga Pinoy, ay kapag nagpabaon niya ng ginto, kinakanta daw yung kanta na national song ito ng Japan, yung Sakura. Kasi ang Sakura ay national tree din ng Hapon. Okay, bigkasin ko sa inyo ang kanta ng Sakura. Hindi ko lang alam ang tono nito. Ito ang Sakura. So, Sakura Sakura Nuyama no Satomo Miwata su Kagiri Kasumika Kamuka Asahi ni Nyo Sakura Sakura Hana Sakari. Ibig sabihin sa English niyan ay cherry blossoms on mountains, in villages. As far as you can see, they look like a fog or clouds. They are fragrant in the morning. Cherry blossoms in full bloom. Yun, kung napansin nyo, may binanggit doon na in the villages and in the mountains. So yung word na yun
Ibig sabihin, meron sa kabundukan at meron din sa kabayanan na mga ibinaon, pero mahalata mo at makikita ang mga ito sa umaga. Fragrant in the morning. So parang naaamoy mo siya sa umaga. Yang kanyang katalinghaga kapag mag-retrieve sila Prince Takeda. So umaga, kasi parang may bango daw yung ginto sa umaga at nasa kabundukan at kabayanan. So hindi natin alam yan ng mga sikreto ng mga codes. Parang yung sa pirate, yung kanta ng pirate, nandun nakatago lahat ang riddle of the pirate's gold. Okay, parang ganun ang ginawa ni Takeda. May mga riddle sa kanta. Ngayon punta tayo sa pagkasulat ng itong word na Hoseki or jewel. Ang Hoseki or jewel, yan ay mga gemstones. Ngayon, ang simbolo niyan ay takara pa rin, pero meron na siyang kasamang isang karakter. Okay, sulat natin ang Hoseki. So ganito ang pagkasulat ng Hoseki. Ibig sabihin ay gemstones or jewelries ang laman ng treasure site. So mga gemstones ito, hindi gold bars. So Hoseki ay ganitong pagkasulat. Ito'y kanji. So ngayon alam niyo ng mga katiyats na hindi lang kanji alphabet ang ginagamit ng Hapon, kundi mayroong hiragana at katakana. Okay, matagal ko nang gustong i-share ito sa inyo, pero akala ko ay walang magka-interest nito, kaya hindi ko pinalabas. Pero importante kasi ito para pag nagkataon na nakita natin ng mga sign na ito sa bato, alam natin na hiragana word for treasures ito. Okay, so hiragana for Hoseki or gemstones. Okay, ganito ang kanyang hiragana, very cursive, kulot na kulot. Yan. Kulot na kulot siya ng mga letra, ganyan. So yan ay Hu, ito ang C. Parang may arrowhead sa ibabaw niya. So yan ay Hosi. Hosi, yan. And then Ki ay parang 5 na baliktad. So yan ay Hoseki ng hiragana. Ngayon tingnan natin yan ang katakanan yan. Ang katakanan niya ay napakasimple lang. Cross, merong ganyan, parang siyang small or big, parang kalagitnaan ng small at big. Ang small or giveaway marker ay ganito lang yan ang pagkasulat, mga kadets, ganyan, parang payong. Yan ay small or giveaway. Ang big ay ganito, yan, big yan. So halos magkapareho lang sila ng small. Tingnan nyo nga, ito small to. Ayan. Big ay ganito. So parang binago lang kunti. Yun naman ay kanji. Okay, patuloy tayo sa Hoseki. Ito'y katakana word, katakana alphabet for Hoseki or gemstones or jewelries. Okay, so pangalawang karakter ay ito, parang 7. So Hosi, ito na ay Ki. And then yan. So yan ay Hoseki ng katakana. Ho,
Siki. Okay, Hosiki. Okay, another word for treasures sa simbolo ng mga Hapon or form of writings ay itong kukuho or the national treasures. Ang national treasure yan ay pagmamayari ng gobyerno ng emperor. Kaya kapag national treasures, kagaya niyan ng mga golden Buddha or golden statue, yan ay pag-ari ng gobyerno na national treasures. Okay, so kukuho, national treasures, meron siyang simbolo na okay, pula natin. Merong parang square pero putol ang kanyang kanto, and then may laman siya sa gitna na letter E. Ganyan, and then may linya. So yan ay kuku and then hu, national treasures. So ang treasure ay takara. So sulat pa rin natin uli ang takara. Okay, so yan ang takara. So kukuho or national treasures. Ngayon ang national treasure na word, ito ang kakaiba kasi wala siyang equivalent sa katakana. Hiragana lamang ang pagkasulat ng national treasures. Hindi natin alam kung anong rason bakit hindi pwedeng isulat sa katakana. So ganito lang pagkasulat niyan, parang arrowhead and then kulot na karakter. Ayan. So yan ay kuku, kukuhu. Ang hu ay ganito ang pagkasulat. Yan, para siyang maliit na arrowhead sa ibabaw ng baliktad na si kukuhu, at wala na siyang katakana, so wala na dito. Ganyan lang. Okay, so patuloy tayo sa isa pang word na ginagamit sa treasures ng Hapon ay ang word na takaramuno. Paano nga ba isinulat ang takaramuno? Okay, sandali lamang. Okay, so ang pagkasulat ng takaramuno, lakihan na lang natin to kasi ito na lang yung natira na atin i-transcribe. So takara, ganyan, parang letter E sa gitna niya, and then may maliit na ganyan. So takara, and then the word na kasunod niyan ay muno. So pero merong parang cross, and then may ganyan. Tapos yung parang danger sign na yan, kung nag-iisa lang yan, kung ganito lang nakita nyo, yan ay sign for danger. Ibig sabihin mayroong mga traps or mga chemicals. So takaramuno ay ganun pa rin ang kahulugan treasures sa Japanese. Ngayon, ano ba ang hiragana at katakana nito? So unahin natin ang hiragana. Okay, so hiragana tayo. Takaramuno. So meron siyang cross, and then yung parang letter C na putol, ganyan. Meron siyang parang letter N na nakaganyan. So yan ay taka. And then ang ra, remember, parang 5. Yan ay ra, nakaganyan. And then muno. Ang muno ay kulot. Ganyan, kulot siya. Mu. And then ang no ay parang O, nakaganyan. Yan, so takaramuno. Ulitin natin itong isa, maliit. Masyadong maliit. Ito. Yan, takaramuno. Yan ay hiragana. Ngayon, anong equivalent ng katakana nito?
So alam naman natin na ang katakana ay very simple lang pagkasulat. So number 7. Yan, ta, ka. Yan ang ka. And then takara. So ra. Yan, takara. Mu. Para siyang i. Dito, tingnan nyo ang kanyang no ay isang guhit lang na slant, ganyan. So takaramono, dito ang kanyang no ay parang o. Dito lang sila parang magkapariho sa ka. Okay, pero walang ano dito ang kanji. Ang katakana, walang guhit na maliit sa ibabaw. Okay, so meron lang akong idagdag about, hindi lang naman kasi Hapon ang nagbaon ng mga ginto sa ating bansa, kundi pati Koreano. Kaya isulat ko na rin ang Korean word for treasures. So ito ang maganda mga katiyats, kasi meron kasing mga marker na gawa ng Koreans, kaya ang pagkasulat nila ng alpabeto ay hindi kanji, kaya naguguluhan tayo kung ano yun. Kapag hindi kanji, hindi hiragana, hindi katakana, yan ay hanza. Ang hanza ay alpabeto ng mga Koreans. Ngayon, ang pagkasulat ng Korean sa word na Buddha, okay, Golden Buddha ay ganito. Malapit siya sa kanji pero kakaiba siya. Parang may nakapulupot na ahas na gaganyan. Yan ay Golden Buddha. So Buddha yan. Ngayon, ano ba ang Korean symbol for gold or ginto? Okay, ganito. Parang treasure box. Hanza word for gold. Yan, ginto yan. Merong treasure box sa baba. Ngayon, dagdagan natin treasures. So, kung ginto, ay ginto lang talaga yan. Ang treasures ay halo-halo yan. May diamond, gemstones, jewelries at kung ano-ano pa. Kaya kung makakita kayo ng ganitong sign, ito'y treasures. Ito'y assorted treasures. So, para siyang kupa. Ganyan. So, yan. Napansin nyo, wala siyang kapariho sa kanji or hiragana or katakana. Ngayon, kung national treasures, katulad ng sa Hapon, na mayroon silang national treasures, ay ganito lang ang pagkasulat sa hanza. So, idinugtong din ito. Itong word na treasure, dinugtong parang sa takaramono. Okay, kaya ito yung pagdugtong niya. Kopyahin lang yung parang kupa dyan. Yan. And then, yan. So, yan ay national treasure sa Korean. So, ito'y Golden Buddha. Ito'y gold treasures. And then, national treasures. Okay, so hanggang dito lang ako mga katiyats. Maraming salamat sa inyong panonood at pagsubaybay sa ating channel, The Golden Boy Real Guide to Treasures. Paalam at ingat kayong lahat.